Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang umaga, magandang hapon, anumang oras dumating pong ating pong vlog. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong umaga mga katribya, update lang po natin yung ating kalamasing inaalagaan po ngayon, pati na rin po yung bulaklak na kung saan mga katribya nakita natin noong nakaraan na lumulusot. Ito na po siya ngayon mga katribya. Bukan na po yung ating pong mga bulaklak sa ating kalamansi ng ating next batch na inaalagaan. Yan, dami na naman po nila mga katribya. At syempre, bukod dyan, lumilintog na rin po yung ating palakihin, kalamansi. Ayan, oh. Pwede pa natin ito mga katribya pong maihabol pa sa libo sa presyo na ngayon nasa 1,000, 1,000 to 1,100 ang presyo ng ating kalamansi. Pero kung talagang ating palalakihin po ito mga katribya, malaki pa po ang ilalaki niya. Yan ang kalamansi natin. Kahit na meron po siyang bunga, meron pa rin po siyang mga bulaklak na inilalabas. Ako, dami pong bulaklak ng ating kalamansi. Ang ganda po noong kanyang pagkabuka. Kaya sisipagin po tayo mag-alaga pag ganito po yung ating inaalagaan. Yung itsura, yung dahon na malalapad, pati yung bulaklak po ay malalaki. Ang bunga naman mga katribya po ay lumalaki rin, bagamat kulubot pa siya pero lalaki pa. Yan ang bunga o dulot ng ating organic na kung saan ay ate pong in-apply dito. Kaya continuous ang bulaklak, continuous din po yung kanyang pamumunga. Ayan. Di pa po tayo nakakapagpatubig dito mga katribya. Pagka po ito ating natubigan, ay sigurado kakaroon naman ulit tayo ng another na bulaklak ng ating kalamansi. Ganyan ang kalamansi dito. Basta tinubigan mo, maglalabas po ulit siya ng panibagong bulaklak. Another batches po siya. Bukod po doon sa nakalabas na una, after naman nun, may bago ulit po siyang lalabasan. Basta't meron po siyang space. Maliban na lamang kung puno na yung space po ng kalamansi, labas naman po siya ng bulaklak, kakaunti na lang. Etong atin mga katribya, meron po kasi tayo ritong sabog ng abono. Kaya tapos medyo natigang pa po yung kanyang lupa. Continuous po yung flowering ng ating kalamansi. Kabilaan ang kagandahan naman nito mga katribya, hindi po tayo nagsasawang i-vlog po sa inyo at ipakita yung resulta ng ating bagong abonong ginagamit. Na marami na rin po tayong mga ka-farmers, mga katribyang sumubok ng abonong ito. Pero isa lang po yung kanilang sinasabi, okay, maganda. Pati na rin ng resulta sa kanilang palay, kanilang gulay. Mapapansin at mapapansin po ng kanilang mga kapitbahay, lalo na yung nag-aalaga ng palay. Pati na rin po noong ng mga gulay. Siyempre, tatanong-tanong din sila kung ano yung abonong ginagamit, bakit madalang nang mag-spray. Kaya mapapansin at mapapansin nila. Tingnan nyo ito mga katribya. Namumuti po ng sa bulaklak yung ating kalamansi. Ang lalaki naman. Yan. Kaya susunod,
Mag-a-apply uli po tayo. Basta pagka ito mga katribya po ay natubigan ng muli, higop na uli po siya ng tubig, makaka-supply para po yung ating mga bunga ay maging continuous ang paglaki. Yung ating bagong tanim na XL, dami po niya pong bulaklak. Dati po meron itong dagta, yung ating kalamansi na ito. Lagyan din natin siya na organic. Ayan, nawala na po yung dagta niya. Alam nyo ba mga katribya kung bakit nagkakaroon ng dagta ang kalamansi? Mula doon sa sanga, mula doon sa puno. Kasi kaya po nagkakaroon yan, mahina na po ang puno ng kalamansi. Kaya pumuputok na po yung kanyang dagta sa baos, lalo na sa mga sanga at pati na rin po sa kanyang puno. Pagka dumagta na ang puno ng kalamansi, papunta na po yon sa pagkawala o pagkamatay ng isang puno. Kaya kung may sa makikita ninyo kalamansi, unti-unti nalalaglag ang dahon, natutuyo po yung kanyang sanga. Kaya po ganun, ibig sabihin may dagta na ang pinakapuno niya. E ano po ba ang solusyon para po yung pagdadagta ng kalamansi ay mawala, para hindi po mamatay? Ang solusyon doon mga katribya, mapalakas po ninyo ang inyong kalamansi. Pagka lumakas po ang puno ng kalamansi at nahiyang, gumanda po yung dahon, pati yung ating naalagaan, may iwasan natin po yung pagdadagta po ng kalamansi. Kasi kuyaan po ay a-applyan po natin ng anti-fungus o etc. Kung ano po yung ating po mga nabibili. Mga katribya, marami na rin po tayo mga gamot na mga nagamit na ganyan. Hindi po niya po naalis yan. Kung di bagkos, ang isa po na po pwedeng makapagpaalis dyan, dapat lumakas po ang puno. Sa pamamagitan po noong tamang abonong ilalagay natin, at siyempre pati na rin yung foliar na isasaboy natin o i-spray natin sa ating kalamansi. Parang sa tao lang yon, kailangan mapalakas po natin ang immune system. Pag mahina po ang immune system ng isang tao, madali pong dapuan niya ng sakit. Yan, alam po ng mga doktor yan, at alam na rin po ng mga nutrients na nagtuturo po niyan na kailangan para may panlaban tayo sa sakit, lumakas po ang ating immune system. Ano-ano ba yung mga pwedeng magpalakas ng ating immune system? Siyempre, unang-una, kailangan natin ng mga vitamins. Yung tamang pagkain, exercise, regular exercise. Yan po yung mga tinuturo po ng mga nutritious o nutritiousness. Ewan ko, yun ang tawag doon. Bahala na po kayo doon mga katribya. Iba naman, kailangan din po mag-vitamins. Totoo yun. Kailangan din po na ang ating halaman, kailangan din po nila ng mga vitamins. Lalo na, kailangan maganda rin po yung pinanggagalingan. Ali po ba yung ating pinanggagalingan din ng lakas? Una po yung nasa taas. Ito na rin po yung ating katawan. Sinira natin po yung ating katawan sa pamamagitan po ng samot-sari pong mga bisyo. Inabuso natin po yung lakas. Bandang huli, igugo po na po tayo niyan. Pahihinain na ang ating immune system. Pero ang dapat yan, mga katribya, kailangan hindi tayo masyadong abusado doon po sa ating katawan. Yung mga masasamang mga bisyo na hindi man marapat. Ayan. Malaki-laki na rin po ang bunga ng ating kalamansi dito. At papipitas na po natin ito, mga katribya.
Nakatsempo po ito mga katribya po ng 1.4, 1.5. Ito ang huli natin pitas nung kamakailan. Tapos ngayon, medyo mababa ang presyo. Pero libo pa rin. Hindi na po masama. Maganda na rin po yung presyo na yan dahil siyempre marami na rin po kasi mga bunga ang kalamansi natin. Iba-ibang lugar. Kaya ang magiging laban na lang natin yung mapalaki po natin siya. Kasi pagka malaki po ang bunga, doble ang timbang. Tsaka madali pong mapuno ang bag. Kaya pagka maliit ang bunga, sigurado marami po ang mailalaman doon po sa red bag. Nakaka-trivia. Buka na po yung ating mga bulaklak dito. Yan. Kailangan pa rin po natin itong alagaan ng ating spray. Manual lang po yung ating gamit dito. Pero ayan, marami po siya naging bunga mga katribya ng ating kalamansi. Napakasipag. Yan. Tapos yun, no. Meron rin tayo syempre, hindi nawawala ang ating yellow. May presyo naman yan. Kalahati noong ating berde. Ganda ng bulaklak, oh. Ayan. Kita ninyo po namumuti po yung bulaklak ng ating kalamansi. Lalo na po yung isang lugar po natin ay grabe po kung magbulaklak yon. Talagang halos sunod-sunod. Kahit marami na po siyang bunga dahil pang bulaklak na lumabas sa kanya katawan. Ito. Sa darating na March, mga March 15 ito, 3 years na itong ating kalamansi. Nabawi na po niya yung ating puhunan. Ngayon naman po ang aanihin nito ay halos yung mga kita na po natin. Ganyan po mga katribya ang kalamansi. Unti-unting babawiin niya yung inyong ginastos sa loob po ng 3 taon. Although bagamat medyo matagal-tagal, tapos yon sa 3 years, ayun, continuous na yon, halos mga tubo mo na. Lahat na po ng mga aalagaan mo rito, tubo na po ng inyong kalamansi. Siyempre, yun po ang inyong pinakakapital. Kaya nga po yung business, kalamansi business, hindi po pwede po rito yung mainipin. Yung maiinip ka, ang kagad po gusto mo yung makabawi ka doon sa yung pinuhunan. Sa isang taon ay mabawi mo na kagad ang ginastos mo. Hindi po ganon. Pagka po yun ang ating attitude, yun po ang ating pananaw, hindi po dapat kalamansi business ang inyong maging business. Hanap pa na lang ibang negosyo na sa loob ng isang taon, mababawi mo na yung ginastos. Actually, syempre, kung ito, mga fruit trees, ang kalamansi ay fruit trees siya, talagang palalakihin muna natin po yung kanyang sanga, palalabungin, tapos amumungahin. Doon pa lang po tayo kukuha ng ating mga magiging ani doon sa ating alaga para mabawi ang inyong puhunan. Ganun ang kalamansi. Medyo matagal-tagal siya, pero pagka yan po ay nabawi nyo na ang inyong ginastos, continuous din naman po na iakit naman po sa inyo ang pera o ang ani. Depende rin yan, siyempre, doon po sa inyong pag-aalaga o pamamaraan. Pag marunong yung mag-aalaga, sandali lang nababawi po yung kanyang puhunan. Pero pagka hindi marunong ang kanyang alaga, tandaan po ninyo, ang kanyang kalamansi, ipa-aarkila na lang. Kasi hindi siya marunong mag-alaga. Hindi naman lahat po na mayroong kalamansi, mga katribya, ay nakakapagpabunga. Marami, namumuti sa bulaklak ang kalamansi nila. Kaya lang, pagdating po sa pag-aalaga,
mga nasisira na po yan. Mga nalalaglagan na ng bunga dahil hindi alam ang sikreto. Hindi nila alam kung paano magpatuloy ng bunga. Magpabulaklak. Marami po nakakaalam niya. Halos lahat po ay nakakaalam ng paraan po ng pagpapabulaklak eh. Kahit sino, pwede po magpabulaklak ng kalamansi. Tigangin mo lang po yan ng 20 days. Minsan, kulang 1 buwan. Tsaka mo sa tubigan, mamumuti sa bulaklak ang kalamansi ninyo. Kaya lang, yung magpatuloy ka ng bunga, mga katribya, yan dyan na po nagkakatalo ang mga farmers, ang mga magkakalamansi. Dahil hindi lahat nakapagpapatuloy ng bunga ng kalamansi. Kaya nga meron tayong mga subscriber na una, tuwan-tuwa sila doon sa pagkaputi ng bulaklak niya. Tapos nung naging buko na, yung naging gasaresa na siya, marami na naging kupildong, halos nangalaglag lahat. Gaya nga po ng mga bumibisita po sa atin na talagang halos sukuan na niya yung kanyang kalamansi dahil hindi po na nagiging matino ang bunga, lagi nasisira. Kaya ang ginawa, pumunta na po siya sa atin, humingi po ng saklolo. Ganun lang mga katribya. Kung kayo po ay hirap na po sa pagpapabunga ng inyong pong kalamansi, bukas po ang ating pong tahanan. Bukas ang ating pong farm. Pwede po kayong mag-visit. Ayan po yung sinasabi naman po natin. Ang ating pong address, Barangay Entablado, Purok Malbar, Cabiao, Nueva Ecija. Pwede kayo mga katibig pong bumisita po sa atin. Wala po kayong aalalahanin na hihingan ko kayo ng bayad, etc. Wala po. Pag naswertahan kayo, meron tayo kalamansi, meron tayo magic fruit, makakakuha pa po kayo. Ito naman po yung mother. Lumalaki na rin po yung kanyang bunga. Kaya lang mga 20 nitong Marso na darating. Ngayon pala, March 1. March 1 na ngayon, 15. Pwede na po nila itong umpisahan ng pagpapapitas. Ito yung unang ginamitan ng organic fertilizer ni Sir Marvin. Kahit marami pong bunga kalamansi, marami pa rin pong mga bulaklak na sumulpot. Ganyan kasi pag yan. Ano? Ang dami yan. Kaya power spray naman po ang gamit nito. Sa atin naman kasi chargeable eh. Pero ganoon pa man, nauna na po tayong umani po doon ng mga nakakaraan. Ito 3 taon at kalahati yung edad ng kalamansi. Kaya mahataw na po siya sa bunga. Ito hindi pa masyado po itong nahahagdan dahil bata pa ang puno. Aabot pa ng mamimitas. Pero sa susunod, mahahagdan na po ito para di na po mapuwersa po yung nasa taas na mababakli. Yan po ang isa po sa nakikita nating katangian ng abono na ating ginagamit. Kada tubig, produce po siya ng bulaklak. Tapos, pati na rin po ng bunga. Kaya marami po ito. Paano mga katribya? Ito, update lang po naman natin yung ating pong kalamansi. Para po sa ating mga subscriber, sa mga nag-aabang po ng resulta po ng ating abonong ginagamit. Ito na po yun. Napakaganda. At pwede po kayong sumubok ng ating abonong ginagamit. Talang po kayo rito sa ating pong farm. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.